Napakarami pong problema ng bansang ito. So guys, ayoko na sana makisawsaw dito eh. But we are a Filipino citizen. So dapat meron tayong paki kung ano yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Especially dito sa mga leader natin. Kung ano yung nangyayari dito sa Malacanang. So ito pong binabatayan natin is dapat nating malaman kung ano yung dapat nating pakinggan. So itong isang kongresista guys na si Mark Colita, dito ko nakikita na tama yung binigay niya ng example kung ano yung dapat gawin ng mga high rank official about sa investigation dito sa confidential fund. So panoorin natin guys. Napakarami pong problema ng bansang ito. Dahil sa nangyayari, Napakaraming problema ng bansang ito. dahil sa nangyayari, may nakikita ba kayong constitutional crisis? Maaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo. Vice President. Pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Bakit hindi hayaan yung opisina ng COA na siya magsabi sa atin sapagkat sila'y merong mandato? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Thank you, sir. Ang Pangulo, merong confidential fund. Kung last na lang po, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na namiyembro siya ng 19th Congress. Ikaw po bilang Congressman, ano po masasabi? Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institusyon kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po ba ang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa nito ba? Yung meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito. Nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Ba't tayo pa nilang tumigil? Meron na pala. So hindi na in aid of legislation, tapos na, di ba? Ang hinahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na eh. Na-file na October 11, 2024. Ba't tayo mong tumigil? Meron ka pang gustong gawin siguro. Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutunguhan. It is nothing. Binanggit niya po kanina ko. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President. Nasa kanya yon. At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang opinion. Hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinion na yon. Lahat po tayo merong sarili-sariling opinion. May karapatan tayo na magsabi kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino sa kanyang pamahalaan.